Lumitaw na kung sino ang tunay na MVP ngayong season. SGA na out-duel ni Jokic at Golden State versus Timberwolves Game 1 preview and key players. Tinanaw na underdog raw ang Warriors. Matapos maiwan ng hanggang 14 na puntos sa Game 1 ng kanilang West Semifinal Series, nagawang makahabol ng Denver Nuggets hanggang 1 punto matapos ang 2 free throws ni Aaron Gordon na may 11 segundo na lang ang natitira sa regulasyon. Nag-foul ang Nuggets kay Chet Holmgren sa sumunod na inbound play, kaya't napunta sa free throw line ang sentro ng Thunder na may tsansang palawakin ang lead. Ngunit sablay ang parehong attempt at nabigyan ng Nuggets ng isang pagkakataong tumakbo sa buong court at gumawa ng himala. Mukhang hindi kontento si Gordon sa isa lang na game winner ngayong playoffs. Pinagtrabahuhan ko ng matagal ang jump shot ko, sabi ni Gordon sa mga reporter matapos ang laro. Maganda sa pakiramdam na nagbunga ito sa isang game winner. Ayaw naming sayangin ang sandali. Ayaw naming palampasin ang pagkakataon. Masaya akong ipinakita namin ang tapang namin, pero hindi pa kami kontento. Sa laro na ito, inaabangan rin ang paghaharap ni Jokic at SGA sa MVP Showdown. Parehong pinatunayan ni Shai Gilgeous-Alexander at Nikola Jokic kung bakit sila kabilang sa 3 finalists para sa Most Valuable Player ngayong season. Paulit-ulit nilang binasag ang mga depensang idinisenyo para pigilan sila. Ngunit kahit kahanga-hanga si SGA na may 33 puntos, 10 rebounds, 8 assists, 2 steals at 1 block, muling gumawa ng kasaysayan sa playoffs si Jokic, tulad ng nakasanayan na. Sa harap ng matinding pressure at haba ng depensa ng Thunder, binuhat ni Jokic ang Nuggets sa kanyang balikat. Kumamada ng 42 puntos sa 15 sa 29 na shooting, kasama ang 22 rebounds, 6 na assists, 2 blocks at 1 steal. Siya ay ika-5 manlalaro lang sa kasaysayan ng NBA na gumawa ng 40 puntos, 20 rebound at 5 assist sa isang playoff game, kasabay ni na Wilt Chamberlain, George McGinnis, Shaquille O'Neal at Giannis Antetokounmpo. Sa ika-4 na quarter, 18 sa 42 puntos ni Jokic ang kanyang naitala, pilit binabasag ang maraming layer ng depensa ng Thunder para makalusot sa paint o kaya'y ma-foul at umiskor mula sa free throw line. Dahan-dahang binabawasan ang lead na hawak ng Oklahoma City simula pa sa pagtatapos ng unang quarter. Buong quarter hindi niya hinayaang tumakbo palayo ang Thunder. At nang maipasok niya ang isang pull-up tres sa mukha ni Isaiah Hartenstein, may mahigit 1 minuto na lang naramdaman ang pag-aalala ng mga tagahanga ng Thunder sa kanilang mga upuan. Hindi rin umatras si Gilgeous-Alexander sa hamon, nagpakawala ng 13 sa kanyang 33 puntos sa final frame, kabilang ang isang matinding step back tres kay Gordon at isang inbounds dunk na nagbigay sa OKC ng 3 puntos na kalamangan, may 11 segundo na lang ang natitira. Anong masasabi nyo sa series na ito mga kaibigan? Sino kaya ang aabante sa 2 MVP candidate? Sa ibang balita naman, magpapatuloy ang NBA playoffs habang magtatapat ang Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves sa Game 1 ng kanilang semifinal na labanan sa Miyerkules. Magbubukas ang Western Conference Semifinals sa Minneapolis habang tatanggapin ng nakapahingang Timberwolves ang battle-tested na Warriors. Ang Minnesota, na pinangungunahan ng rising superstar na si Anthony Edwards, may 26.8 PPG, 8.4 RPG, 6.2 APG in round 1, ay naglalayong ipagpatuloy ang kanilang dominasyon sa depensa matapos nilang pabagsakin ang Lakers sa 5 laro. Ang Golden State, nakakagaling lang sa isang matinding 7 larong serye kontra Houston, ay umaasa kina Stephen Curry at Jimmy Butler, ngunit kailangang harapin ang mabilis na turnaround at matibay na depensa ng Timberwolves. May bentahe ang Minnesota sa home court at pagiging presko, ngunit inaasahan ang paputok na laban habang pinangungunahan nina Edwards at Curry ang salpukan ng 2 henerasyon at ambisyon. Bakit mananalo o makocover ng Warriors ang spread? Bagaman underdogs sa kalsada, may malakas na kaso ang Golden State Warriors para manalo o makover ang spread laban sa Minnesota Timberwolves sa Game 1 ng Western Conference Semifinals. Ang Warriors, sariwa mula sa isang matapang na Game 7 na panalo kontra sa Houston Rockets, ay papasok sa laban na may momentum at isang battle-tested na core na pinangungunahan ni na Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. Bagaman pagod ang isa sa mga alalahanin dahil sa isang araw lang na pahinga,
Hindi pwedeng maliitin ang karanasan ng Golden State sa mga high-pressure na sitwasyon sa playoffs. Ito ay isang koponan na paulit-ulit na namamayani kahit sa mga hostile na kapaligiran at marunong panatilihing dikit ang laro, lalo na kapag malaki ang nakataya. Isa pang mahalagang salik ay ang tagumpay ng Warriors kontra Minnesota kamakailan. Nanalo sila sa 3 sa 4 na laban nila sa regular season na nagpapakitang kaya nilang sirain ang defensive schemes ng Wolves. Ang pag-usbong ni Buddy Hield bilang isang maaasahang scoring option ay nagbibigay ng dagdag na dimensyon sa opensa ng Golden State na nagpapagaan sa scoring burden ni Curry at Butler. Malaki ang bentahe ng Timberwolves sa home court at pahinga, ngunit ang championship pedigree ng Warriors, versatility at clutch shot making ay nagbibigay sa kanila ng tunay na tsansang panatilihing dikit ang laro sa +6 spread o kahit manalo pa. Asahan ng Golden State na gagamitin ang kanilang veteran savvy at playoff poise upang gawing dikit na labanan ng Game 1 at bigyan ang sarili nila ng magandang posisyon laban sa mas presko pero hindi pa ganun ka-experienced na koponan ng Minnesota. Bakit mananalo o makocover ng Timberwolves ang spread? Ang Minnesota Timberwolves ay handang manalo at makover ang spread laban sa Golden State Warriors sa Game 1 ng kanilang Western Conference semifinal matchup. Ang pinakamalaking bentahe ng Minnesota ay ang pahinga at preparasyon, habang ang Warriors ay sariwa pa mula sa isang matinding 7 larong serye kontra Houston at may mas mababa sa 48 oras para makabawi. Ang Timberwolves ay may halos 1 linggo ng pahinga mula nang pabagsakin ang Lakers sa 5 laro. Ang mahabang pahingang ito ay hindi lang nagbibigay ng mas preskong binti sa Minnesota, kundi pati rin mahalagang oras upang maghanda sa versatile na opensa ng Golden State. Ang paglalaro sa harap ng ingay ng crowd sa Target Center kung saan naging malakas ang Wolves buong season ay dagdag pang bentahe. Sa loob ng court namumukod tangi ang adaptability at defensive prowess ng Minnesota. Si Anthony Edwards ay nasa superstar form, averaging 26.8 points, 8.4 rebounds at 6.2 assists in first round. At ang kakayahan ng Wolves na magpalit-palit ng lineup, maging big o small kung kinakailangan, ay nagbibigay sa kanila ng tactical edge kontra sa mas matanda at mas pagod na Warriors. Bagaman delikado pa rin ang veteran core ng Golden State ni na Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green, ang kanilang edad at ang mabilis na turnaround ay totoong hamon. Ang top 10 defense ng Timberwolves at flexibility sa opensa ay dapat magbigay sa kanila ng pagkakataong samantalahin ang Warriors na posibleng mahirapan sa energy at intensity sa umpisa pa lang. Asahan ng Minnesota na itatakda ang tono at makover ang spread sa Game 1 gamit ang pahinga, home court at dynamic na roster laban sa Warriors na dumaranas ng pagod at hinahabol ng oras. Ayon sa mga NBA analysts, nakikitang advantage ang Minnesota Timberwolves na magiging paboritong manalo at makover ang 5 punto, 5.5 point spread in Game 1 laban sa Golden State Warriors. May malaking bentahe ang Minnesota dahil sa kanilang pahinga. Nagkaroon sila ng 5 araw na bakasyon matapos ang panalo kontra Lakers sa loob lamang ng 5 laro, habang ang Warriors ay galing sa nakakapagod na Game 7 na panalo 2 araw lang ang nakalilipas. Dominante ang Timberwolves sa home games ngayong playoffs at hindi pa natatalo sa Target Center, at si Anthony Edwards ay nasa elite na antas ng laro, averaging 27 puntos kada laro. Sa kabila ng karanasan at tagumpay ng Golden State sa regular season series, ang kombinasyon ng home court freshness at balance na atake ng Minnesota ang dahilan kung bakit ang Wolves ang smart bet para simulan ang serye ng malakas at makover ang spread. Ngunit para sa iyo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang unang makakakuha sa unang panalo? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.